Praise God. Magandang umaga sa ating buhay na Diyos. Sa mga nakahook up sa internet at sa inyo mga brothers and sisters na narito po sa munting dako ng gawain ng ating Diyos. Bago po tayo dumulog sa panalangin, bumasa po muna tayo sa 1 Peter verse 5 to 9. 1 Peter 1, 5 to 9. Praise God. Who are kept by power of God through faith unto salvations, ready to be revealed in the last time, wherein ye greatly rejoice, through now for a season, if need be, ye are in heavenly thought manifold temptations, that the trials of your faith, being much more precious than of gold, than perisheth, through it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory and the appearing of Jesus Christ, whom having not seen ye love, in whom though now ye see him not, yet believing, ye rejoice with joy unspeakable and full of glory. 9. Receiving the end of your faith, even the salvations of your soul. Let's bow our head and let's pray. Hallelujah, Lord God. Praise to you, Father God. Hallelujah, hallelujah. Muli, Ama, kami po ay nagpapasalamat muli sa oras na ito na ang bawat isa ay binigyan nyo ng kagalakan na ang bawat isa ay may kauhawan, O Ama, na laging makarinig at makatanggap ng inyong mga banal na salita. Maraming pong salamat sa mga pusong binibigay niyong mapagpakumbaba na laging nag-hunger, O Ama, na laging gustong kumain ng inyong mga banal na salita. Patuloy, O Father God, na ang bawat isa sa amin ay ihanda po ninyo sa pakikinig ng inyong mga banal na salita, na anumang may babahagi sa munting dako ng lugar na ito ay matanggap po namin ito ng maluwag sa aming mga puso, at matanggap po namin ang mga pagtutuwid sa aming mga buhay. Dahil sa aming pagtanggap na ito, doon namin mararating ang perfection na nire-required nyo sa bawat isa sa amin. Kaya ang bawat isa po sa amin ay laging nagpapakumbaba, laging may humbleness, O Ama, upang sa gayon ay matanggap namin na maluwag sa aming mga puso. At ma-digest ito sa amin, may digest ito sa aming katawan, O Father God, upang makapag-manifest ito sa araw-araw ng aming mga pamumuhay. Maraming pong salamat, O Ma. Selyuhan po ninyo ang bawat dako ng bahay sambaan na ito, O Ma. At huwag niyo pong hayaan ng kalaban ay makagambala, O Father God, na alam po namin na gumagawa ng paraan ang kalaban upang kami ay mai-divert ang aming mga atensyon sa pakikinig sa iyong mga banal na salita. Huwag nawa itong mangyari, O Ma, bagkus kami ay patuloy na mag-focus sa iyo, Father God. Tanggalin po ninyo, O Ma, ang anumang gawa ng kalaban, ng mga kaantukan, ang mga kabalisan, O Father God. Bagkus ay i-focus namin ang aming mga sarili sa pakikinig ng iyong mga banal na salita. Maraming pong salamat, O Ma. Sa iyo lamang po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila sa iyong makapangyarihang pangalan. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Praise God, tayo po yung makakaupo na. Bago po tayo magsimula, nais ko po munang magpasalamat sa ating Diyos sa patuloy na paggabay at pag-iingat niya po sa akin, at bagamat sa trabaho ay nagiging maganda po ang nagiging resulta, at medyo maaga na kami nagsusweldo, praise God, at may konting improvement sa company. Medyo okay naman po yung bagong manager namin. Bagamat ang trabaho ko ay same pa rin, at bukod pagkatapos ng trabaho ko sa umaga, bago 11 o'clock, bago mag-lunch time o mga 10:30 ganun, tapos na, lalabas na ako para sa mag-deliver dahil nga kulang pa rin kami ng tao. So at the same time, multitasking pa rin. So nasanay na ako sa ganitong setup, at pinapasalamat ko ang Panginoon na
Hindi niya nilalagay sa ating puso yung pagrereklamo, yung kahit sa kainitan, bagkus yung kagalakan na ipinagkakalob ng Diyos sa atin ay pinapasalamat ko. Yun ay malaking bagay na upang ikaw ay makapagtrabaho ng maayos, makapagtrabaho ng masaya. At napaka-buti ng Diyos. Basta tayo ay sa umaga pa lang ay ino-offer na natin lang lahat. Ang lahat ay nagiging maayos sa ating mga trabaho. Hindi man mahigpit yung manager na yon at yung trabaho ko malaya pa rin at the same time. At lalong pinapabuti ng Diyos ang lahat. Kaya't yung pagod, hindi mo na, pag masaya ka nagtatrabaho, yung pagod, hindi mo na naalintana yung mga bagay na yun eh. Dahil yung kalakasan na pinagkakalob ng Diyos, yun na yung bagay na magkakaroon ka ng kaginahawaan. Kaya't praise God sa mga, yun ay malaking bagay na yun. At nagkakaroon man tayo ng kulang sa tulog, pero yung kalakasan na pinagkakalob ng Diyos ay laging nandoon. Isang malaking pagpapala na yung mga bagay na yun. At ibinabalik ko ang lahat ng papurit pasalamat sa ating Diyos. Praise God. Ako po ay nagagalak dun sa mensahe nung last mensahe ng ating kapatid. Bagamat may related po kasi yung kaya ang iba yung kagalakan mo pag wala pa yung inihahanda mo para dun sa schedule mo. At kino-confirm na ng Panginoon yung continuation. Yung parang yung pag narinig mo yun, dahil alam mong ito nga ang kaloob ng Diyos. Iba yung pakiramdam nun eh. Kahit paminsan mababanggit na sa sharing yung gusto mong ibahagi at confirmation na yun, iba yung nagiging kagalakan mo. Tapos nagdadagdag pa. Lalong kagabi lalong nadagdagan yung nais na ibahagi at ipinagkaloob ng Diyos sa akin. At bagamat yung last Friday is the greatest battle ever fought, related din po siya dito, ang mensaheng pinagkaloob ng ating Panginoon. Dalawa po kasi binabasa ako din dati, yung isa yung the power of devil, tapos yung isa naman the power of God. Which is a long time ago na message na kapag-exhort na rin po tayo ng the power of God. Ngunit iba ang ipinagkaloob ng Diyos dito sa at napili. Ang pinagpray ko sa Panginoon, iba yung pagkakalob niya, which is naibigay o yung naramdaman ko na ipinagkaloob ng Diyos yung the power of God na hango doon sa mensahe ng ating kapatid. We often neglected yung mga bagay na mga ino-offer ng sanlibutan na ito. Marami sa atin na simple things nakakaligtaan natin. Simple tricks of the enemy, we openly neglected. Hindi natin alam, yun na yung weapon niya against para sa atin. Pero madalas, as a true Christians, madalas halos nakakaligtaan natin ng mga to, which is minsan sa mga simpleng bagay bumabagsak tayo. Sabi nga, minsan sa mga napakasimpleng bagay lang, doon tayo natitira. Okay, nakaka-receive tayo, nakakarinig tayo ng mga matataas na kapahayagan ng Diyos. Pero yung mga simple things, hindi natin alam na tinitira tayo ng kalaban, na hindi natin napapansin. Minsan hindi natin nagagamit yung power ng Diyos. Kagabi I was really blessed and napakasaya ko nung sinabi hindi mo magagamit ang power ng Diyos pag wala sa iyo si Kristo. Hindi ka makapagpapagaling pag wala sa iyo ang Holy Ghost. Pag wala sa iyo si Kristo, di darating sa iyo yung Holy Ghost, which is true. Tapos medyo nabitin yung sharing na yun, na i-continuous natin. Loobin, mama, yung napag-usapan na i-continue natin yung hindi pwedeng dumiretso yung Holy Ghost sa iyo without Christ in you.
Hindi ka pwede magpagaling ng sarili mo na hindi nagma-manifest o wala sa iyo ang Holy Ghost. Okay, we often accept gift. Bibigyan ko kayo ng napakasimpleng bagay. Binigyan kita ng ballpen. Ang ballpen na to, tinanggap mo. You accept it. Ngayon, pinaniwalaan mo na ang ballpen na to, magkakaroon ito ng power kung ginamit mo. Naniwala ka, okay, nandito. Ngayon, wala tong power kung hindi mo gagamitin. Hindi ito makakasulat kung hindi mo gagamitin. Naniniwala ka na ito ay nakakapagsulat. Nakakasulat ito. Salita ng Diyos, bigyan natin. Binigay ko sa iyo yung Bible. Tinanggap mo, naniniwala ka sa Bible, naniniwala ka dito. Pero kung hindi mo ginamit, wala itong power. Hindi magagamit. Kung hindi mo ito ginamit, hindi magfo-flow, hindi mo magagamit ito. 'Di ba napakasimpleng bagay? Okay, hawak pinaniwalaan ko na I have already my faith, pero hindi ko pinaandar. Hindi ko ginamit to against the enemy. Alalahanin natin mga kapatid, we're not only battling the greatest battle ever fought, not only in our mind but physically. We are in this world which is bound by time, bound by the enemy, na kung saan siya ang nasa battleground na to. Hindi lang gumagamit by spirit but by things of this world, which is yung na lagi nating nakakaligtaan ng mga simple things in this world. Sabi ng ating propeta, television is of the devil. Palagay nyo ba, hindi pwedeng i-possess ng diablo to? Pwede, di ba? Hindi pwede. Lahat ng, bibigyan ko kayo ng lahat ng mga bagay na nakapagpapalayo sa salita ng Diyos is all of the devil. Sa diablo lahat ito. Lahat na nagpapalayo sa atin sa salita ng Diyos. Okay, nasa atin yung salita ng Diyos. And hindi natin ito ginagamit. And yet, hindi natin alam, nakakapag-focus tayo doon sa mga things of this world. Example, gadget. If this gadget, hindi mo ito ginamit ng tama, it will catch you more attention dahil maraming ipuposes ang diablo dyan na i-insert dyan na to get your time, to get your attention. Instead of reading the Bible, uunahin mo to. So, kinuha na ng diablo yung attention mo. Which is, every day we openly neglected. Simple things, small things. Sanlibutan, marami. Pananamit, entertainment. Sa mga denominations, what are the most attracted in their church sa denominations? They like entertainment. They like kung ano yung maganda sa mata, kung ano yung maganda sa naririnig. Spiritually and physically, we have a battle. Kaya, sabi ko, oo nga, nare-realize ko, yes, we are Christians, pero nandito pa tayo sa sanlibutan na ito. Dapat yung mga small things na to na kumukuha ng ating mga time, na kumukuha ng ating mga attention, na hindi natin alam, these are the things that pre-inserted power of Satan. Ito yung mga bagay nito that keep us away from the Word of God, that keep us away from reading the Bible, that keep us away to think God. Di ba, pag ikaw ay nakapokus sa sanlibutan na ito, hindi mo naisip yung Diyos, ay gusto mo, ay magandang pumunta doon, ay maganda doon sa mga bagay na yon. Yung isip mo nadadivert. It was diverted by what have you seen in this world. And this is the pre-inserted power of Satan. Anong sabi ni Satan? Sabi niya, dinala niya ating Panginoon sa taas ng bundok. Nakikita mo lahat ng mga yan, sabi niya. Pagkakaloob ko sa iyo yan, sumamba ka lamang sa akin. Sasabihin ba ng Satan yan kung di niya possess yung mga yan? Kung di niya kayang pa-attract sa mata mo yung mga bagay na nandito sa libutan na to, which is we openly neglected, na hindi natin napapansin? Marami mga kapatid. Kaya sabi ko, tama.
And now, we have to use the power of God. We have already the weapon. We have the weapon and yet we're not using it. It's useless. We're not manifesting to ourselves. It's useless. Lalo ako nagalak kagabi. Without Christ in you, the Holy Ghost will not stay it will not stay to you at it will not manifest. Hindi ka makapagpapagaling. Kaya nga merong problema. Once na meron kang hinihiling at hindi to natupad, there is something wrong in you. Otherwise, the Holy Ghost is not with you. Because Christ is in you, baka isinantabi mo si Christ. Baka isinantabi mo ang ating Panginoon. Kaya hindi nagma-manifest. Kaya lahat nga tayo, supposed to be, mag-manifest na. At this time, at this end time, kailangan, nagagamit na natin to. This is our last moment, last time na natin ito. Na tayo yung mga pinakamapapala dito sa sanlibutan na ito, dahil sa atin magma-manifest, sa atin greater things gagawin ninyo, sabi ng ating Panginoon. Amen. Bakit hindi nangyayari? Baka sinantabi natin si Christ, kaya hindi nagma-manifest yung Holy Ghost sa atin. Kaya baka nag-grave natin yung, sinantabi natin ang ating Panginoon si Kristo, kaya yung Holy Ghost maalis sa atin. Kahit kung ano man ang hilingin natin, ano man gawin natin, hindi nagma-manifest. Because there is something wrong that we openly neglect, even small things. Sabi nga, last minute na lang, anong gagawin ng Diablo? Hanggat maaari, hihilain ka niya. Kaya ang battle natin, until last minute, until to the thin line, tatawid ka na lang. May battle pa tayo. Not only through our mind, but physically. Both, we have this battle. Wala nang ibang katubusan nga to. Kasi, the sin is already injected to us. Nasa flesh na natin. Kaya nga sabi nga kagabi, wala na itong magiging katubusan kundi yung body change, the rapture. Yung ipagkaloob na ng Diyos ito. Inserted na to sa atin, hindi natin na matatanggal. Okay, we already baptized by the name of our Lord Jesus Christ because we have been born by sex. Okay, we already renewed ourselves, but ito hindi pa. Hindi pa ito. Kaya it's already been inserted to us. Now, kaya inserted dito sa ating katawan, connected pa tayo dito sa sanlibutan na ito. Ngayon, para ma-win natin yung battle that, ano yung ano natin dito sa last message, para ma-win natin yung battle, let us use the power of God. Don't let Christ be away to us. Don't let us set aside Christ in us. Sabi nga, let the mind of Christ be in us. Bakit ganun? To consume our mind, to consume everything in our head. Why to consume? Because yung mga mata natin na mga to, ang siyang unang nagkakaroon ng mga pagkakasala, siyang unang nakakakita ng mga bagay na minsan pinapagita kagad ng Diablo yung malalaking bagay, pero maliliit na bagay hindi natin napapansin kasi attracted tayo sa mga bagay na madaling makita. Mapalad nga yung bulag eh. Hindi niya na nakikita yung mga bagay na to. Pero my brothers and sisters at ang mga nakikinig at mga nakahukap sa internet, kailangan, let's use the power of God. Don't let Christ set aside. Let the mind of Christ be in us. And patuloy tayo mga kapatid. Hallelujah. Ngayon nakakagalak. Nawa, pag-sharingan natin mamaya yung I am really interested yung wala ka talaga, pag wala si Kristo sa'yo, it will never manifest. Kaya nga, marami, nagpapagaling sila. Sabi niya, just lay your hand and the sick will recover. Ba't walang nangyari? Ba't hindi gumaling? Kasi wala si Christ sa'yo, kaya hindi pumunta sa yung Holy Ghost. Kasi even ang ating Panginoon si Kristo, hindi siya makakagalaw ng sa kanyang sarili lamang. Ganon din tayo. Hindi tayo makakagalaw ng sarili lang natin. Yung mga denominations ka, mga pastor, ay, napagaling ko yan, sabi niya. Hindi yun. Kung nakapagpagaling ka, hindi ka ang nagpagaling nun. It's the Holy Ghost ang nagpagaling yan, through Jesus Christ. You are blessed that Christ is in you, kaya nakapagpagaling ka. Kaya nakakagalak eh.
Kaya nga sabi ng ating kakatan ng kapatid, pag hindi natutupad o hindi nangyayari o kung walang di natutupad yung hinihiling ninyo, hindi nyo napapagaling yung even a small toothache, there is something wrong. At hindi natin napapansin, akala natin wala. Kasi we neglected the small things of this world. Yun. Yun yung key. The small things of this world. Kaya, toothache lang, hindi mo pagamot? Ay, hindi mo mapagaling? Why? Na-set aside mo si Jesus Christ, hindi nakapag-flow sa'yo. Dahil, meron kang mga kinats na attention na which is hindi naman dapat. Small things of this world, which is inserted by the devil. Marami. Hindi lang televisions, hindi lang gadgets, hindi lang mobiles. Mobile give us more attentions. Mas marami tayong attention na admit it, yes or no. Sa ayat nyo sa gusto, admit it ninyo. Mas madalas nating hawak yan kaysa dun sa Bible. mas madalas nating hawak yan kaysa dun sa inahawakan nating salita. Mas madalas nating naisip yung cellphone kaysa naisip natin yung Diyos. Is it true or no? Kasi kadikit nga natin yan, lagi nating hawak eh. We openly neglected small things, brothers. Kaya't nagagala ko, sabi ko, thank you Lord. Thank you Lord, sabi ko, ang mga bagay na to, ang talagang nakakapagpalayo sa'yo. Tayo talaga ang may problema pag hindi natin na pa-manifest o hindi natin na paandar yung power ng Diyos. I believe this is the key, my brothers. Small things. Doon tayo tinitira ng diablo. Thin line nga lang eh. Small things lang. Kahit hindi natin napapakilos. Mapakilos mo ang Diyos. Kung tunay na, kaya nga sabi nga, kailangan maging holy tayo. Which is true. Our mind should be consumed with the Word of God. Let the mind of Christ be in us para walang puwang ang diablo na maka-insert sa ating kaisipan. At we are filled with this Holy Ghost, Christ is in us. Lumakad tayong ayon sa kalooban ng Diyos, manamit tayo na sa tama, makiayon tayo sa mga kapwa natin na sa tama. Merong sakit dyan, lehan, at this moment, gagaling yan at that moment. Tingnan niyo ang ating propeta. Hindi siya basta-basta magpapagaling hanggat hindi dumarating sa kanya yung Holy Ghost. Hanggat hindi na pinaparating sa kanya ng Diyos. Because Christ is in him. Kaya nga pag nagdadasal tayo, sabi, pag nagdasal ka, pag pray over ka, through Jesus Christ's name. Kahit pag nagpabautismo ka, through Jesus Christ's name. Ganun. And yet, yun ang pinakaayaw gamitin ng denominations, the Jesus Christ's name. which is the key to the Holy Ghost stays with you. Praise God. Hallelujah. So the power of devil, tulad ng nabanggit natin, what are these things? Nakikita natin kagad yung power of devil, yung mga malalaking bagay na, di ba? Yung madaling panunukso. Kunyari, iwasan mo lang daw yung TV, iwasan mo lang yung mga hindi dapat panoorin sa TV. Kala mo, yan na yung marami. There are a lot of things na unrecognized. There are a lot of things that unrecognized. That's the power of devil. No? Which is kasalimuhan natin sa araw-araw ng ating pamumuhay. Minsan, marami, sobrang dami, marami tayong may example. Sa araw-araw na ng paglakad, nakaisip ka ng di maganda, nakasalimuha ka na, minsan, magagalit ka, dahil sa mga nakapaligid sa'yo, ginagamit ito ng kalaban upang ma-divert yung kaisipan natin, upang magkaroon tayo ng init ng ulo, upang magkaroon tayo ng ikakasama ng loob, which is, sabi nga, love your enemy. Ang hirap nun, di ba? Maraming mga bagay na ipinagkakalob sa Bible, sa salita ng Diyos, but we openly neglected. Kaya't we should be aware and we should be, tawag ito, yung alerto tayo sa trick ng kalaban.
No? Alerto tayo dapat. Ano pa yung mga minana nating na pre-inserted power of Satans sa mga namana natin? Which traditions? Akala natin ang gaganda ng mga to. Maganda sa mga paningin eh. Pero these things are these traditions that keep us away from God, na mai-divert yung attention natin, na maiba, akala natin, yun na yung tunay na pagsamba, ang pagse-celebrate ng ganitong mga piyesta, ang pagse-celebrate ng mga ganitong traditions, na akala natin lahat tayo napapalapit sa Diyos. Hindi natin alam, lalo tayong napapalayo sa Diyos. Saan nanggaling itong mga to? Sino nag-insert nito during that old times? Ang Diablo. Noon pa man, mula pa nung bumagsak na ang Diablo, at pinadala niya dito, pinuses niya na lahat ng mga yan. Ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, in-inserted na ng Diablo yan, hindi natin alam. Traditions, ang pinaunawa sa mga tao noon, pamahiin. Kaya hindi na tayo naniniwala dyan sa mga yun, pamahiin. Hindi ka, ang dami mga pamahiin natin. Huwag ka daw magwalis sa gabi, hindi darating ano. Wala yan, di ba? This is part of small things na nakadivert sa atin. Kaya nga hangga't maaari binabalik tayo doon sa original eh. Doon sa original wala yung mga ganito. No traditions, walang pamahiin, walang mga kung anong celebration. Yun, ang dami mga celebrations. Mother's Day, Father's Day. Maganda nga naman sa meron pang birthday ni Mary, ang daming mga so many called celebrations, which is wala naman tayong kailangan ipag-celebrate. Ang kailangan natin pag-celebrate nung naging born again tayo, nung tinanggap natin ng Diyos, maging mapalad tayo. Pero hindi mo kailangan magpakitang gilas ka sa mga tao na kung ano yung mga dapat, para lang ma-attract sila, para lang mapakitang ikaw ay malapit sa Diyos. Hindi. These are the pre-inserted power of Satan, na which is minana pa natin, na noon pa man ay pinosesya ng Diablo ang mga bagay nito. Kaya wala na tayo sa pamahin, wala na tayo sa mga punsoy, wala na tayo sa mga, kung ano sabi daw, pag ang bahay kailangan naanigan ng araw. Part yan ng mga yan. Small things, but we openly neglected, pero maganda sa paningin. Diba? Kasi ang Diablo, hindi naman yan, ang Diablo ba, sabihin mo, ang itsura niya, pag nagpakita sa bata, pupunta tayo sa mga kids, pag nagpunta sa bata, papakita ba yan ng pangit ang mukha siyang zombie? Matatakot yan. Hindi yan magpapakita ng ganyan. Magpapakita yan ng makisig, gwapo. Bibigyan natin example sa mga gadgets. Hindi nyo ba alam mga kapatid sa mga gadgets na to? There are pre-inserted power of Satan and signs. Marami sa mga games. Which is yung mga nagre-research, nadidetect nila, makikita mo may mga sign of devils sa mga games. Pero hindi natin nakikita, alam na, naglalaro ka lang. Marami yan. Why? Bakit pre-inserted yan? Dahil kinukuha yung attention mo to be addicted. Magiging addict ka. Pag hindi mo nahawakan ng tab, naghahanap ka. Hahanapin mo siya. Gusto mo makapag-ganon ka, makapaglaro ka. Ganun yun. It will really, hindi ko inaano yung mga kapatid natin kasi lahat ng mga bata mahawak ng mga tab. Pero it will really catch the attention. Sabi nga sa television, yung binawal na bumili ng tab, why not spend precious time with the kids instead of giving some luxurious things? It is more better than to give them para lang hindi manggulo, hindi magano. Spare time with them. Ako wala pa akong anak, may mga anak, mga brothers and sisters. Once you have the free time, talk with your kids, bonding time with them. Hindi yung, okay, pagod ka, o sige, maglaro ka na para hindi ka maistorbo. Spare your time, give time to them. Pwede nyo siyang tanungin, meron ka bang tanong, anong gusto mong malaman tungkol kay Jesus? Maraming mga way, di ba? So, nakalaki, hindi lang sa mga modern na mga bata ngayon, tayo nakalakihan natin yan. Which is hindi pa natin alam. Now, dahil nag-umpisa pa lang sila, it must be stopped. Sabi nga natin, Presidente, stop it. Otherwise, kalalakihan nila yan.
Mga kakagawian nila, nakala nila, tama, pero hindi. Sabi ng nabanggit, madalas din nababanggit ng ating kapatid na television is of the devil. Pero, dahil nandito tayo, minsan kailangan mong manood ng television. It's how you use it. Now, para sa mga bata, it's how you give it, kunyari, wala pa akong anak, pero sabi ko, kung mabibili ko man ng aking anak na ito, gusto ko, bago siya bumili ng ganun, bibigay ko as a reward. Hindi dahil meron akong pambili. I will give this as a reward to him. Pag kung sinabi kong, kunyari, gusto yun ng ganito, nahingi siya, sige, bibigay ko sa iyo. Bibigay ko sa iyo yan, kailangan ng mga grades mo, mga ito, mag-aaral kang mabuti. Ngayon, mag-strive yung bata. Mag-effort siya nang bibigay mo siya. Ngayon, pag binigay mo na sa kanya yung gift na yun, matutuwa siya na you keep your promise to him. Tapos, at the same time, you have to limit him also. It's how you use it. Not only the televisions, not only on gadgets, mobiles, electronic items, it's how you use it. So, maraming paraan ang diablo, mga brothers and sisters. Too many to mentions na that we already inherited. And lalo na ngayong panahon na to, which is modern, na lalong pinabulaklak. Nung panahon na nila pastor, na mga sister baby, mga nakakatandang mga kapatid, it's simple lang ang buhay. Walang gaanong mga tukso. Walang gaanong mga temptation. But now, kaliwat kanan, maraming temptation. Now, we receive the gift. We heard, narinig natin ang salita ng Diyos. Pinaniwalaan natin. The power of faith. Faith is much more power than anything that devil has. Sabi nga, faith without work is dead. Okay. If we believe that this pen can write, kung hindi mo gagamitin, walang mangyayari. So, ganito din sa ating pananampalataya. Tinanggap ko ang salita ng Diyos, pero hindi ko naman ito sinasabuhay. Hindi ko ito ginagamit. It's useless. So, as much as possible, we have to apply it. Sabi nga, faith can move mountains. Paano mo mamumove yan? If Christ is in you, if the Holy Ghost is in you, mangyayari yan. Kaya very powerful ang faith. Amen. We believe. If we believe, we have to act on it and we have to manifest it. Kailangan mag-manifest ito sa ating buhay. And we have to fight for our right. Amen. Anong karapatan natin na i-reject ang mga nasa sanlibutan na ito, na-reject ang mga bagay na nakakapagpalayo sa atin sa sanlibutan na ito, na makapagpapalayo sa atin nakapagpapalayo sa atin sa salita ng Diyos. Tinanggap na natin 'to nasa atin na ngayon Minsan hindi na lang natin nagagamit o hindi 'to nagma-manifest because of this pre-inserted power of Satan that we openly neglected. Pinaniwala na natin, nakakatanggap na tayo. Until now, we hear, we believe, whatever word come out from this pulpit, we believe. And we know it's coming from God. Pinaniniwala natin to. Kailangan ito ay mag-manifest na sa atin. Sabi nga, pag hindi nangyayari yan, may problema. So, kailangan mangyari. Even as small things, even a toothache, kailangan mapagaling natin. That time, we know that God is in us. Kaya't napakapalad natin, mga kapatid, that in this end time, God is keep on giving His word para patuloy tayo na maging matatag. Amen. Ito'y maging mga weapons natin
ito yung maging mga kalasag natin sa libutan na ito. Let it manifest. Kailangan mag-manifest ito sa ating buhay. Paandarin natin mga kapatid. The power of God. The power of God is the only things that can give eternal life. Wala na. The power of God that keeps me alive. The power of God can do impossible to possible. Sabi nga ng propeta, the power that has been given to us is the Word of God. So, natanggap na natin ito? Paano natin ito magagamit? Kung hinahayaan lang natin itong maging stagnant, hindi natin magagamit ang salita ng Diyos, it's useless. Kailangan magamit natin ito. Para magamit ito, let Christ should be in us at ang Holy Ghost ay nasa atin. And we can do anything. And in this end time, kailangan mangyari na ito. This is our moment. Sabi ko nga kanina, this is our moment. This is our last chance. Na ngayon pa lang, ma-experience natin to kung gaano kumilos ang Diyos sa ating buhay. Kailangan ma-experience natin to. Mapapalad tayo. Ang mga apostol nga, inangad nila ang time na to eh. Dahil dito magmamanifest yung power. Dito mangyayaring makakapagpagaling ka ng patay. Ay makakapagpagaling ka ng may sakit. Makakapagbuhay ka ng patay. Imposible ba yun sa tao, sa mga tao ngayon? Imposible yan sa mga tunay na Kristiyano? Hindi imposible yan. It's possible because God is in you. Amen. So, grab na natin yung opportunity na yan. Grab na natin upang maranasan natin. Kaya nga nagagalak tayo sa mga kapatid pag nakakaranas sila ng blessings ng Diyos, pag nakakaranas sila ng healing, pag nakakaranas sila ng pagkilos ng Diyos sa kanila. Minsan, naiinggit tayo na, hindi tayong naiinggit na, gusto rin nating maranasan. Di ba? Yung natutuwa tayo na naranasan niyo yung bagay na yun, gusto rin nating maranasan yung mga bagay na yun eh. Kung hindi natin nararanasan, there is something wrong. Hindi mo naman kailangan mahirapan ka o kung gano'n man. May mga different things, different way na maranasan mong Diyos. Sabi nga, the true born again is not by the word, is not by yung inilubog ka sa tubig, kundi yung by experience God. The true born again is experiencing God. So how to experience God? Kailangan hindi lang blessings ang nakikita natin. Pagpapagaling, everything. Merong gift of healing, gift of ministry. Nasa atin o nasa church na ito ang fivefold ministry. Hindi natin alam. Until the last time. Kahit patuloy tayong napakapalad tayo sapagkat patuloy tayong nakakarinig ng mga salita na ito dahil hindi natin ito maririnig sa mga ibang churches. Amen. Tithings pa lang, nagkakaroon na ng problema. Gusto nila nahihirapan sila. Hindi naman nila masusunod ng tama. No? That's right. So, simple things. Praise God. Malapit na po tayo. Sabi Exodus called out once, no? Separated. And we are the church, no? When you're in the true church, when you have been called out by God, separated from the things of the world, and love the Lord with all your heart and all your soul and mind, then you know you're in the church, because church means called out, separated. Amen. Now, brothers and sisters, we are separated in this world. We are separated to all things of this world. Kaya nga iba tayo sa mga nakikita natin, iba tayo sa mga nasa labas.
Kaya nga sabi nga, kailangan magningning tayo sa kadiliman ng sanlibutan na ito. Kailangan makita sa atin yung we are different. Hindi yung we are just different, but makita sa atin yung buhay ng ating Panginoong Jesucristo upang maging ilaw tayo sa sanlibutan na ito. Paano mangyayari ito kung meron tayong mga sidelines? Dapat mawala ang mga bagay na ito. Pag napunta ka sa isang mall, ang dami mong gustong gawin, dami mong gustong ano. Dapat ang isang Kristiyano, isang simple lang. The way we think, the way we act, the way we talk, the way we dress, the way we socialize, the way paano tayo makipag-party, maraming way. Kailangan maging maingat. Laging binabanggit ng ating nakakanta ng kapatid. Lagi tayong maging maingat, maging sa pananalita, sa pag-iisip, sa mga gawa. Upang sa gayon, sa mga pre-inserted ng kalaban, hindi tayo ma-recognize natin ng mga gawa ng kalaban. Kaya mga brothers and sisters, hindi ko na po pahabain. Salamat sa Diyos at tayong lahat ay nandirito, nasa salita ng Diyos. Manatili po tayo na hanggat maaari ay laging humble, hanggat maaari yung I die daily, sabi nga. Ano yung dapat mamatay sa atin araw-araw? Maraming mga bagay. The small things that we openly neglected. The small things habit na we usually neglected. Na mga small things na nakakagawian na natin na we openly neglected. Yun yung nakakasabagal, yun yung nakakahadlang sa pagiging sabi nga kailangan maging perfect tayo. Yun ang nakakahadlang. You never be perfect pag meron pang mga malilit na bagay. Akala mo, ay perfect na ako, wala na akong mali. Hindi mo alam, may mga malilit na bagay na hindi mo na-recognize. So, praise God. Hanggang dito na lamang po. Tayo pong lahat ay tumayo at magpasalamat sa Diyos. Praise God and let's bow our head. Praise to you, Father God. O Ama, marami pong salamat sa munting exhortation nito, Father God. Hindi po ito sa akin, O Ama. Ito po ay galing sa iyo, Father God. Kaya't ibinabalik po namin, O Ama, ang pasasalamat at taus-pusong pagpapakumbaba at pasasalamat sa iyo, Ama, sapagkat patuloy na nagpapahayag ka. Tulungan niyo po kami, O Ama, na magamit namin ang iyong kapangyarihan. Ibinigay niyo na po ito sa amin, O Ama. Tulungan niyo po kami, O Father God, na ma-manifesto sa aming mga buhay. Tulungan niyo po kami, Ama, na ma-display po namin ito sa sanlibutan na ito, na magiging kakaiba kami, O Father God, na we are separated, O Father God, na patuloy na manahan kayo sa amin. Kaya nga, O Ama, tinawag niyo na kami ang inyong church, sapagkat kayo ay nananahan sa amin, O Ama, na maging separated kami sa mga gawa ng sanlibutan na ito, O Father God. Patuloy na magningning nawa ang bawat isa sa amin sa sanlibutan nito, na maging letrang buhay kami na lumalakad sa mga nakakakita sa sanlibutan nito, O Father God. Maraming pong salamat, O Ma. Tulungan niyo po kami lagi, O Father God, na mag-manifest ang inyong kapangyarihan. At tulungan niyo, panatilihin niyo po, Ama, ng Espiritu ng aming Panginoon Kristo ay sumaamin, upang sa gayon ay makapanatili kayo sa amin, O Father God. Without you, we are nothing, O Father God. Wala kaming magagawa, O Ma. Wala kaming sariling kakayahan, wala kaming sariling katalinuhan, maliban na kayo ay sumaamin, O Ma. Maraming pong salamat, O Ma, sa napaka-privilege at ang kagalakan ito, Father God, na mapapalad ang bawat isa sa amin sapagkat narito kami sa munting dako na to. Narito kami, O Ama, sa iyong mga banal na salita na patuloy na umaasa at patuloy na nagkakaroon ng kagalakan, O Father God, upang patuloy mo kaming pagpahayagan ng iyong banal na salita nang siyang aming nagiging kalakasan. At upang sa gayon, O Ama, magamit namin ang sandata na to, ang mga weapon nito, Father God, sa sanlibutan nito, na alam po namin, we're not only battling to our mind, to the spirit, but we also battling in physically, O Father God. Kaya't patuloy mo po, Ama, ang dalawang ito ng
Pangunahan kami, O Father God, sa lahat-lahat, O Ama, mula sa aming mga pag-iisip, pananalita, sa aming mga gawa, pakikisalamuha, sa lahat-lahat sa amin, O Ama. Sumaamin kayo lagi, O Father God. Huwag nawa namin mag-grieve ang Holy Spirit upang sa gayon ay kung ano man ang aming mga hilingin, O Father God, ay aming makakamtan nito sapagkat ang pinagkaloob na ninyo, Ama, ang inyong kapangyarihan sa amin. Maraming pong salamat, O Father God. Sa iyo lamang po namin, Ama, ay binabalik ang pinakamataas na papurit, pagsambat, pagdakila sa iyong makapangyarihang pangalan. In Jesus Christ's name we pray.